mahistrado ng Korte Suprema Antonio Carpio at iba pa humagulgol matapos pasabugin ni Senate President Cheese Escudero ang kanilang mga tinatagong baho. Cheese hindi na nakapagtimpi pa matapos mainsulto na sa mga kritisismo ng mga nagbibidang dating hukom. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Tila sumabog na sa galit si Senate President Cheese Escudero dahil sa walang tigil na putakti ng mga kasamang dating mahistrado ni Antonio Carpio sa naging resulta ng botohan ng Senado kalakip sa pasya nila sa impeachment. Dahil sa pagiging desperado ng mga ito na ituloy ang impeachment, tila nagulantang ang kanilang mga mundo matapos ikanta ni Escudero na sila lamang ay pawang gumaganti at galit kay BP Sara na siyang naging motibo nila upang patuloy na atakihin ang Vice Presidente. Sinabi din po ng ilang legal luminary, partikular binanggit din ito ni Speaker Romualdez, when the court begins to create rules on how it and other high officials may be impeached, it risks writing the terms of its own immunity. This point was also discussed in Francisco. Ang sabi ng korte nito, illogical ito at non-sequitur. Alalahanin po natin. Hula lamang yung gagamitin din ito pabor sa kanila. Sa kaso ng Francisco, nakaupong Chief Justice ang nasasakdal. Pero sinabi mismo ng korte, hindi bale yan. Hindi namin pinapaboran ang kabaro namin sa pagbaba namin ng desisyong ito. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution or you simply hate the Vice President? Are you serving the nation's interest or protecting and pursuing your own personal ambitions or agenda? Are you fighting for truth or are you simply after revenge? Do you really want a trial or do you just want a conviction? Do you really believe that we are wrong or do you simply think and feel entitled and believe that you are always right? Remove the name, Mr. President, of the Vice President in this case. Apply the decision of the High Court, as Senator Cayetano said earlier, to another impeachable official. Would our positions, would your positions be the same? When I was faced with this situation, Mr. President, I respected the court's decision, even if I disagreed with it. I'm still voting to respect that court's decision. As quoted at the start of my speech, Mr. President, the dispensation of justice over the course of time should be unaffected, whomsoever stood to benefit or suffer therefrom. The courts should be unafraid of whatever imputations or speculations could be made against it by those disagreeing. I will not cast a vote that says complying with the Supreme Court ruling is optional. Anyone who will say, I will respect the Supreme Court today and condemn it tomorrow, is not showing fidelity to the Constitution. With the Supreme Court at the helm, are the guardians of the rule of law, making sure everyone plays by the same rules and receives equal justice. For the rule of law to prevail, the High Court must act as a compass, not as a political cheerleader, impartially applying the law by calling out violations, not swayed by public opinion or political allegiance. Respect for the rule of law, Mr. President, requires all of us to adhere to final or immediately executory decisions of the court, even when there is a winner and a loser, to avoid deadlocks and maintain legal order. Respect for the rule of law does not bar disagreeing with court decisions, nor from forming our own opinions on the meaning and intent and letter of the spirit of the Constitution. However, we must also have the humility to accept when we are wrong once the Supreme Court has already decided. Respecting the court only when you win or when it aligns with your belief is not respect for me. It is plain arrogance or if at all, a power play. Cherry-picking court rulings destroys the judiciary's purpose. Disobeying the High Court's decision is a violation of the law because under our Constitution, decisions of the Supreme Court form part of the law of the land. I made these remarks, Mr. President, amidst recent calls for this august body to disregard the Supreme Court's recent ruling
in Duterte v. HOR. These calls for judicial disobedience have been aided and abetted by so-called legal luminaries and experts who fancy their wisdom and knowledge of the Constitution as better, higher, more supreme than that of the Supreme Court. Miyembro po ba sila ng Supremist Court? Miyembro po ba sila ng Super Supreme Court? Sa pagkakaalam ko po, iisa lamang ang Korte Suprema. At ayon sa ating konstitusyon, Korte Suprema ang bukod tanging pwedeng makapagsabi kung ano ang kahulugan ng ating saligang batas. Walang iba. Allow me to demonstrate, for example, Mr. President, the legal gymnastics these people have been undertaking. In the past, and I have borne the brunt of this, sabi nila, forthwith ang sinabi sa Senado, ibig sabihin yan agad-agad. Despite the rulings of the Supreme Court that say it is within a reasonable time. Pero doon na tayo sa agad-agad. Sabi ng rules ng House, dapat i-refer ng SecGen immediately sa Speaker. 2 buwan bago niya ginawa yun. Oh, okay lang sa kanila. Di naman sila nagreklamo. Immediately po ang gamit hindi forthwith. Sabi naman ngayon ng Korte Suprema, immediately executory. Ay, teka lang. Hintayin muna natin. Hindi pa final. Kapag ka-convenienteng gamitin yung mga salita pabor sa posisyon nila, edi okay lang. Kapag ka hindi naman, ay hindi rin. Hindi po ganun dapat yon. Hinihiling nila ngayon sa Senado na ipagpaliban muna ang anumang aksyon para intayin ang anumang desisyon ito kaugnay sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema. Subalit tulad ng naipaliwanag na kanina kaugnay ng motion na pinagbobotohan natin ngayon, kung magbago man ang Korte Suprema sa kanilang desisyon na unanimous noong July 25, 2025, meron pong paraan at proseso pa ang Senado para sundin ang bagong desisyon yan ng Korte Suprema kung sakasakaling mangyayari po yan. In the past, it was also said, nauna nagsalita si Senator Bato, bawal daw at walang karapatan mag-motion ang sinumang Senator Judge dahil trabaho daw ng depensa yon. Bakit yung mga parehong tao yung pinag-uusapan? Dapat maghain tayo ng motion for reconsideration. Hindi ba trabaho din ng prosecution yon? Hindi naman po pwede na pwede lang pag kayo, hindi na pwede pag iba. Now the prosecution has actually filed a motion for reconsideration, and rightfully so, and not by this chamber. Noon kapag nung bumoto kami para i-remand ang impeachment complaint sa Kamara, pinapaboran daw namin yung nasasakdal. Sinabi ko na rin yan, na yung kontra sa impeachment at pabor sa impeachment, hindi ko didinggin. Na yung kontra at pabor kay Vice President Sara Duterte, hindi ko didinggin. Dahil may rason kung bakit babaeng nakapiring ang mata ang simbolo ng ating hustisya na humahawak ng espada sa kabilang kamay at panimbang sa kabilang kamay. Dahil wala po dapat kinikilala ang hustisya na personalidad. Sino man ang nasasakdal, dapat pareho lamang po ang ating mga magiging desisyon. Sabi din nila, will of the people daw ito. Sino ba si people? Balikan po natin ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa panunulat ni Justice Malcolm sa Alejandrino versus Manuel Quezon, pinag-aaralan po ito ng mga first-year law students. Quote, the judiciary under its powers to interpret the Constitution and the laws has the duty and the right to declare what the will of the people is as expressed in the fundamental law of the land. Hence, where the acts of the executive or legislative departments violate the will of the people as expressed in the organic law of the land, it is the sworn duty of the judiciary to interpret and to declare that will of the people and the right of the citizen has been violated and or transgressed. Allow me to answer a few more, Mr. President, Your Honor. As I stated earlier, sabi ng ilan, hintayin natin na maresolbahan ang motion for reconsideration. Pero dun sa parehong araw na naghain ng motion for reconsideration ng Kamara, nagsalita ang tagapagsalita ng Korte Suprema at sinabing immediately executory pa rin ang desisyon.
Sinahit ko rin kanina ang Section 1, Rule 16, AM number 10-4-20 ng Supreme Court na nagsasabi na ang resolusyon ay magiging executory lamang kapag ka ito'y nagkaroon ng entry of judgment maliban na lang kung sinabi sa desisyon na ito'y immediately executory na siyang nangyari sa kasong ito. Binanggit din kanina ni Senator Cayetano ang Section 4, Rule 39 ng Rules of Court na nagsasabi na immediately executory na mga desisyon ay hindi kailangan maghintay na maresolbahan anumang apela o motion for reconsideration na nakabinbin. Ginagamit din ang operative fact doctrine. Ang operative fact doctrine po ay exception sa rule ng null and void ab initio. Ito po ay hindi rule, ito ay exception sa rule. Gamit po ang sinulat na desisyon ni Justice Tony Carpio sa League of Cities versus Comelec. Ito ang sinabi po niya. The invocation of the operative fact doctrine is an admission that the law or act is unconstitutional. Bago po natin sabihin, gamitin natin to. Aminin niyo muna. Illegal at bawal ang ginawa ng Kamara. Sa parehong desisyon, sinabi din ni Justice Carpio, it will open the floodgates to wanton enactment of unconstitutional laws and the commission of unconstitutional acts and a mad rush for their immediate implementation before the court can declare them unconstitutional. This view, according to him, is an open invitation to serially violate the Constitution and be quick about it, lest the violation be stopped by the court. Sinabi din po ni Justice Carpio sa desisyong Aralio versus Aquino, those who acted in bad faith with gross negligence cannot invoke this doctrine. Hindi po pwedeng pakinabangan nung taong gumawa ng unconstitutional at illegal act ang doktrinang ito. Pwede lamang po itong gamitin ng mga partidong walang kinalaman dun sa ginawang mali, masama o di naaayon sa saligang batas. Ika nga, he who comes to equity must come with clean hands, and he who seeks equity must likewise do equity. Mr. President, distinguished colleagues, kinondena din ng ilang legal luminaries tulad ng Felconsa na dating pinangunahan ng nanguna sa impeachment complaint na si Speaker Romualdez, ilang taon lamang ang lumilipas, na hindi daw, bagong requirement daw ang due process. Dagdag daw ito. Mr. President, Your Honors, they should read Francisco again. They forgot that lack of due process in the impeachment process had been raised and in fact was specifically mentioned in the separate concurring opinions. And allow me to quote the concurring opinion of Justice Panganiban. The due process clause enshrined in our fundamental law is a condition sine qua non that cannot be ignored in any proceeding, administrative, judicial, or otherwise. It is deemed written into every law, rule, or contract, even though not expressly stated therein. Hence, the House rules on impeachment, insofar as they do not provide the charged official with number 1, notice, and number 2, opportunity to be heard prior to being impeached, are also unconstitutional. Needless to say, the due process limitation on the impeachment process was already discussed in Francisco. May pumalag ba nun? Wala. Yung nagre-reklamo ba ngayon kaugnay sa bagong requirement yung due process, nag-react nung sinulat ito at naging bahagi ng Francisco ruling? Hindi ko rin po napansin. Sinabi din po ng ilang legal luminary, partikular binanggit din ito ni Speaker Romualdez, when the court begins to create rules on how it and other high officials may be impeached, it risks writing the terms of its own immunity. This point was also discussed in Francisco. Ang sabi ng korte nito, illogical ito at non-sequitur. Alalahanin po natin. Hula lamang yung gagamitin din ito pabor sa kanila. Sa kaso ng Francisco, nakaupong Chief Justice ang nasasakdal. Pero sinabi mismo ng korte, hindi bali yan. Hindi namin pinapaboran ang kabaro namin sa pagbaba namin ng desisyong ito. Mr. President, the Constitution establishes a system of checks and balances, not a system of retribution. Threatening the Supreme Court with impeachment simply because one disagrees with the ruling is a dangerous assault
on our constitutional order. The Senate, Mr. President, stands ready to uphold the integrity of the Constitution as well as the institutions created under it. My dear colleagues, we are told that to honor the court's ruling is to betray the truth, that by choosing fidelity to the law, we somehow abandon accountability, but nothing for me could be further from the truth. To disregard the ruling would not only defy the Constitution, it would drag the nation into a crisis it can ill afford. It would erode the authority of our laws, embolden those who believe they are above it because they know it all or simply know better. To those seeking to disregard the Supreme Court's decision, I ask these simple questions, Mr. President. Again, in light of the Francisco ruling on former Chief Justice Davide, and it was okay then because they did not want then Chief Justice Davide